itong Opo. myocardial, tama ba? Infarction. At bakit ito tinatawag na heart attack? Sa madaling salita, it's heart attack. Ayan. Ano ba yan? Doc Jan. Okay. So, myocardial infarction po, no? So, i-breakdown natin yung mga different na para mga terms. Bakit myocardial infarction yung ano, yung tawag sa kanya. So, myo means muscle. So, cardiac yung heart. Okay? Infarction, ibig sabihin, meron kang damage sa tissue ng heart mo. So pag sinabi nating myocardial infarction, meron kang tissue damage dahil merong parte ng puso mo na hindi nasusuplayan ng oxygen. Kaya to tinatawag na heart attack dahil it's very sudden. Sudden yung presentation. Usually sa mga pasyente na nakikita po natin sa emergency room, yung presentasyon nila is biglaan na sumakit yung puso, biglaan sumakit yung dibdib, biglaang nahirapan huminga, okay? At may mga iba't ibang presentasyon pa yan na itatackle natin mamaya. So, yun Okay, yung ibig sabihin nun pag sinabi natin na myocardial infarction. So, napakahusay, heart attack. magpaliwanag. Doc, mas lalong maintindihan yung pagsasalita nyo, dalagang labis na maunawaan ng ating mga kababayan na well explained. Ayan. O, Okay. tissue damage, di nasusuplayan ng oxygen. Yan po ang binabanggit. Yan, heart attack. Go. At Yes, Doc, alam Yes po. natin marami naman talaga na ito yung nagiging cause ng pagkamatay, yung heart attack. Pero ano po ba yung pangunahing sanhi, Doc, nito pong heart attack? Pag sinabi po kasi nating heart attack, ano po yan? Ang pinakauna nating naiisip merong barado sa ugat. So, Mhm. kumbaga, meron kang barado sa ugat na sinusuplayan yung muscle ng puso, no? So, iyon yung isa sa mga pangunahing sanhi. However, kung i-explain natin sa mga pasyente, no, kahit yun yung pangunahing sanhi, meron kasi tayong iba't ibang types ng myocardial infarction. Kung babasahin natin sa libro, kapag ina-explain namin sa mga pasyente natin, marami tayong type. Meron tayong type 1, myocardial infarction. Yun yung usually na nakikita natin sa ER. For example, may baradong ugat, may plaque, yung plaque rupture kumbaga. Kasi sa ugat ng ng mga pasyente natin, ng mga patients natin, may nagkakaroon ng accumulation yung alam ng mga patient yung cholesterol, di ba? Nagkakaroon ng accumulation ng cholesterol sa ugat natin. At kapag nag-rupture na yun, yung plaque, nagkakaroon tayo ng barado, ng thrombus kumbaga. So ang nangyayari, kapag merong barado, saan ba dumadalo yung dugo? Doon sa mga ugat, di ba? So ang nangyayari is yung pinagdadaluyan ng dugo, hindi nasusuplayan yung muscle sa heart ng mga pasyente na nagkakaroon ng myocardial infarction. Ang nangyayari, ano ba yung dinadala ng dugo? Usually kasi yung dugo siya yung nagke-carry ng oxygen. That's why nagkakaroon ka ng heart damage dahil sa baradong ugat. Ang nangyayari dahil may baradong ugat, hindi nasusuplayan yung puso. Walang oxygen na dumadaloy sa puso. Ayun yung nangyayari, kaya tayo nagkakaroon ng heart attack. Meron naman tayo Mhm. tinatawag na ibang type, yung type 2, myocardial infarction. Usually, ang presentasyon nito kapag nagkakaroon tayo ng oxygen din yung pinag-uusapan dito, pero sa ibang mechanism kumbaga. For example, nagkaroon ka ng bleeding, massive bleeding, okay? And naging presentasyon nito, sumakit din yung dibdib ng pasyente. Sa ECG, tracing, may mga ischemic changes din tayo na nakikita na nagsasuggest na baka inatake rin sa puso. Pero hindi yung cause niya is hindi yung barado. Ang cause niya dahil nagkaroon siya ng massive bleeding, nagkakaroon tayo ng decrease na oxygen supply din sa puso natin. Pero hindi dahil sa baradong ugat. Yun yung type 2 myocardial infarction. Meron tayong okay. another type, type 3 myocardial infarction. Ito yung mga nangyayari na parang biglang inatake sa puso yung pasyente. Bigla na rin siyang nagkaroon ng bigla na rin siyang for example, namatay siya or yung presentasyon niya, sumakit yung dibdib pero hindi na umabot sa ER. Bago pa tayo magkaroon ng ng mga laboratories, hindi natin na-document
Yun yung type 3 myocardial infarction. And sa mga succeeding types, medyo komplikado na kasi nila. Meron pa tayong type 4 and type 5 na MI. Yun yung mga myocardial infarction na dulot ng komplikasyon. For example, meron tayong mga ina-angioplasty, naglalagay tayo ng mga bakal or stent or bakal sa mga vessels at nagkaroon ng panibagong thrombosis. Yun yung post-angioplasty. Pero ang kailangan ng malaman ng mga um, sa general audience natin is yung sanhi. Yung pinaka usually na nakikita natin na pangunahing sanhi is yung baradong ugat, kumbaga. Okay. Ang dami palang type. Hanggang type 5. Ayun. Type 1, Oo, type 2, yes po. type 3, type 4, type 5. Pero wala tayong type doon, ma'am. Ha? Ayoko ng type na yun. Lahat Hindi ng natin type. type. Hindi ko type, Doc. Opo. Lahat ng binanggit nyo. Hindi namin type. Parehas ni Mr. Aga. Opo. Hindi natin type, di ba po? Ayan. Doc, napakaganda nitong paliwanag nyo. Alam mo, naglilista ako habang nag-jot down ako habang nagpapaliwanag si Doc. Doc, ituloy natin yung discussion. Ano yung Opo. pagkakaiba ng myocardial infarction sa ibang sakit sa puso? Okay po. Marami po kasi tayong sabihin na lang po natin, marami po kasing mga sakit sa puso tayo na pag-uusapan. Kung iisa-isahin po natin yan, hindi po tayo matatapos, no? Pero, Mm. pag-usapan na lang natin yung usually na nakikita po natin sa OPD at sa emergency room. Meron po tayong mga pasyente dito na yung pangunahin na nakita natin sa pasyente, yung mga emergency cases natin. Sila po yung mga kaso ng acute coronary syndrome, yung acute myocardial infarction kumbaga, in which discuss po natin kanina. At meron din po tayong mga kaso na mga heart failure. Okay? Ang heart failure po is, ang nangyayari po isa po yan sa mga komplikasyon ng mga patient natin na maraming comorbidities. Kumbaga marami po silang iba pang sakit. Dulot po ng komplikasyon ng mga sakit na yun. Ano yung mga sakit na yun? Hypertensive. Matagal na silang hypertensive. Matagal na silang diabetic. Okay? Yan ang nangyayari dahil matagal na silang may mga sakit na yun, nagkakaroon sila ng epekto sa remodeling ng puso ng mga pasyente. Lumalaki yung puso nila compared sa mga individual na normal lang yung function ng puso nila. Compared sa mga pasyente na walang sakit sa puso, mas malaki yung mga puso ng mga pasyente na to. Ang nangyayari, nahihirapan po mag-pump yung puso ng mga pasyente na yan. Kumbaga, pag tayo nga nag-workout, di ba? Lumalaki yung muscle natin, pero nahihirapan ka rin galawin habang lumalaki yung muscle mo. Sa puso, kapag for example, hypertensive ka, okay? Nagkakaroon ka rin, lumalaki rin yung mga muscles sa puso mo habang tumatagal. Anong nangyayari? Nahihirapan din siya mag-pump. Kapag nahihirapan mag-pump yung puso mo, just to put it simpler, doon ka nagkakaroon ng heart failure. Kaya nagkakaroon ng yung heart failure, may criteria po tayo dyan, ang Framingham criteria yung tinatawag natin. Pero ang usual na nakikita natin sa mga pasyente na ganyan is mabilis silang hingalin. Okay? Palagi silang nahihirapan huminga. Kapag inauscultate mo yung baga nila, may maririnig kang crackles or parang congested sila. May halak baga kapag inauscultate mo yung baga nila. Ibig sabihin, parang nagtutubig yung baga nila. And dulot yun ng heart failure. Meron din kapag hindi sila nakakahiga ng flat. Okay? Yun yung mga usual na presentasyon. So maliban sa myocardial infarction, may mga garon din tayong sakit na usual nakikita natin sa OPD or kahit sa mga kamag-anak natin. Iba sa mga kamag-anak natin, may mga garon din sakit. Dulot ng mga komplikasyon ng mga comorbidities natin. May iba rin tayong nakikita ng mga ibang sakit sa ER kapag nagkadulot din ng mga komplikasyon, yung pericardial effusion, nagkakaroon tayo ng tubig mismo sa puso and nagko-cause din 'yon ng paghihirap ng paghinga ng pasyente. Emergency case din po 'yon. Usually nare-refer po natin 'yon sa surgery para po ma-drain kung ano naman po yung tubig pag nagkakaroon na po tayo ng tinatawag na tamponade, bumabagsak po yung BP ng pasyente, nahihirapan po siyang huminga. Okay? So, yun po yung mga kaso na usually nakikita po natin sa emergency room. Okay, akala ko tubig sa baga lang. May tubig din pala sa baga. Sa Ay, puso. sa puso. Ayun, no. Sige. Naku po, napakaganda nitong discussion natin. Ayan.
mga kasambahay, kung nakikinig kayo, ano po, yung palang palaging hypertensive ka, huwag mo ito Delikado. isi-set aside. Nako, matindi pa rin pala ang magiging epekto nito doon sa mga matagal na may mga diabetic. Nako po, ayan, dapat siguro magdo-double check kayo doon sa mga doktor nyo. Yes, Doc. Bukod po doon, no, sa in-enumerate ninyo kanina, no, na ilang mga sintomas. Meron pa po bang iba pang mga karaniwang sintomas? Ito pong heart attack dahil kadalasan kapag BP, mataas yung BP, pahinga lang yan. May mga ganong attitude po tayo. Talaga naman, di ba? Nahihilo lang yan. Sabi yan, Doc eh. Pahinga lang yan. Tapos minsan pag nahihilo, masyado ka lang napagod. Tapos kulang ka sa tulong. Ayan, tulog ka na muna. Kaka-social media mo yan. Mga tipong ganon. Sige. May mga bukod po doon, Doc, ano pa ba yung karaniwan, no, na nakikita or sintomas doon po talaga sa taong meron na hong seryosong sakit po sa puso? Opo, no. Siyempre po, ang pinaka karaniwan na sintomas pa rin talaga is yung chest pain. Right? Kumbaga, ang pakiramdam daw, kung babasahin natin sa libro, ang pakiramdam daw ng mga ganyan is parang impending doom, kumbaga. Yung pakiramdam ng mga pasyenteng nakakaranas ng ganun. Chest pain pa rin po talaga. Minsan nagraradiate po sila dito sa balikat, nagraradiate din po sa forearm. So marami po kasi tayong presentasyon na kailangan i-consider. Pero para po sa general audience natin, kapag ang isang tao po nakakita po kayo na bigla ang sumakit yung dibdib, okay? And nagkakaroon persistent yung pagsakit ng dibdib, or as time goes by, yung pagsakit ng dibdib ay paggrabe ng paggrabe, pasakit ng pasakit, okay? Or sudden onset or biglaan na nahirapan huminga, biglaan silang hinihingal ng walang dahilan. Okay? And yung paghingal nila, grabe talaga yung paghingal, like hindi usual na nakikita mo na hinihingal yung tao. Hirap talaga silang huminga. Tapos biglaan, okay? And meron din tayong ibang mga tinatawag na atypical na presentation. Atypical na presentation, hindi mo usually nakikita sa mga patient na na may myocardial infarction, sumasakit. Kahit pananakit ng tiyan po, kailangan po natin i-consider dahil ang tawag po kasi dyan anginal equivalent. Pag sinabing anginal equivalent, kapag sumasakit ang puso mo, consider mo pa rin baka inaatake ka sa puso. Kapag sumakit yung tiyan mo, okay, pwede mo pa rin i-consider baka inaatake sa puso yan. Dahil pwede pong referred pain po yan, no? Tulad ng atake sa puso. Okay? Kahit po yung mga sintomas na indigestion, okay, pwede pa rin po natin i-consider yan. Usually po, yung mga atypical po na maliban sa chest pain, yung mga bigla ang hinihingal, sumasakit yung tiyan, okay, or indigestion or constipation or any lahat ng mga ibang mga presentasyon na maliban sa sakit sa sumasakit yung dibdib, nakikita po natin yan sa mga female na population, sa mga elderly na population, or sa mga diabetic po. Kasi po, sila po kasi yung kapag mas consider niyo po yung mga ganyan na presentation or sintomas sa mga ganong population. Kasi po mas common pa rin po kasi ang heart attack or myocardial infarction sa population ng mga lalaki. Okay? So yun po, pag mga diabetic po usually iba yung mga presentasyon ng mga ganyan. Kahit po yung sinabi ko sa inyo na yung epigastric pain, very unusual, yung pagsakit ng tiyan. Usually po, pag nakikita po namin sa ER na kapag sumasakit yung tiyan ng pasyente, tapos sa history po namin, meron siyang history ng hypertension, diabetes, at marami pa silang ibang mga sakit. Ano po namin yan? Sinasama po talaga namin yun sa mga differential na diagnosis po namin. Actually, pangunahin po namin yan. Heart attack po talaga. So lalabas yun pala, po yung Doc. mga Yan, Doc Jan, parang lalabas pala. Hindi pala pwedeng sasabihin mo basta-basta. Parang ano ka lang yung may kinain ka kasi kanina baka sumakit yun, mga ganyan. Tinasabi ni Doc, sumakit yun dyan, may indigestion, hinihingal. Hindi mo pwedeng iset aside yan. Hindi mo pwedeng baka baliwalain mamaya, yun. Diba, sakit na sa puso yan So, kayo doon sa mga kababayan natin, ingat din po kayo sa pagbibigay nyo ng advice. Baka mamaya maniwala sa inyo. Yung pala, maya-maya, seryoso na pala. correct, hindi madala tuloy sa hospital. Ano ang pwede natin ma-take dito? Wag na wag, kapag sumasakit yung tiyan, lalabas pala na dapat
tingnan mo din, baka mamaya masakit sa puso yan. Sige, tuloy natin yung pagtatanong. Sige, ano pa yung gusto mong bigyan ng daan? Doc, nabanggit nyo kanina, yung male, yung may mas malaking possibility, ano? Medyo na ano ako doon, ah. Sino-sino po ba yung at risk sa pagkakaroon ng heart attack, Doc? Opo, no. Actually, yung if we're talking about mga risk factors po, no. Meron po kasi tayo dyan mga non-modifiable at modifiable risk factors. Para lang, just to put it simpler po, pag sinabi natin non-modifiable, eh wala ka nang magagawa. Nandyan na sa'yo yan. Nasa iyo na yan. No? For example, yung edad. Siyempre, habang tumatanda ka, eh, mas yung risk mo compared sa mga bata na population na magkaroon ng ng atake sa puso, eh mas mataas yung chance. And yun din po, yung sa lalaki po, no? And sa family history, kapag may family history ka, for example, yung lolo, lola, nanay, or tatay nagkaroon ng history ng MI, meron po rin kasing genetic predisposition po yung mga ganyan. So kapag pero hindi naman po porke may risk factor ka, eh wala ka ng laban. Kasi meron naman tayong mga modifiable risk factors din. For example, alam mo may history ka ng high blood sa family, ba? Or mataas yung BP mo dati kahit bata ka pa lang. So pwede mo ma-prevent yan kapag kailangan mo lang is lifestyle modification habang maaga pa lang. So, ito yung mga non-modifiable risk factors. Pag sinabi natin non-modifiable, may magagawa ka pa. Pwede maapektuhan pa siya ng mga ibang mga factors or variables. For example, yung sugar mo, okay, diabetes, okay, hypertension, pwede mo mapababa pa rin yung BP mo, no? Yung cholesterol, di ba? Kapag mataas yung cholesterol mo, kapag naninigarilyo ka, di ba? Pwede mong itigil yung paninigarilyo mo. Isa rin kasi sa mga risk factors yun. Kahit obesity, okay, pwede ka magbawas ng timbang. And yung sedentary lifestyle, kapag wala kang exercise, dapat magbawas ka ng timbang and meron kang routine talaga na may exercise ka and syempre para tawag dito, may mabawasan yung mga risk factors kung meron kang mga risk factors mo dati. Okay. Doc, eto, habol ko kay Doc. Doc, paano ngayon? Kanina, medyo kabado ka po doon sa... Dahil lalaki. Now, paano po na-diagnose ang myocardial infarction sa isang ospital? Ano yung mga ginagawa doon sa pasyente? Opo. So, ang nangyayari po niyan, magsimula po tayo. For example, yung pasyente nasa labas. Sumakit yung dibdib, nahirapan huminga, sumakit yung tiyan. Okay? So, usually, either manggagaling dito sa JBL, either galing sila sa ibang hospital, doon na sila na-manage, or magwo-walk-in sila dito. Kasi, for example, mas malapit sila sa JBL, ganyan, no? So ngayon po, pag nakita niya sa ER, yung mga sinabi ko mga sintomas, nagkaroon ng chest pain, sumakit yung dibdib, okay, nahirapan huminga. So clinical pa rin. Clinical pa rin po yung yung magiging basihan natin yung pinakapangunahing basihan pa rin natin. Sa isang pasyente na 60 years old, biglang sumakit yung dibdib or nahirapan huminga or nagkaroon ng epigastric pain na known na diabetic or known na hypertensive. Yan po yung yung clinical pa rin yung pinaka-clinching factor natin dyan. Pero, dapat sa ER level pa lang, sa emergency room pa lang, nalagay na po yung ECG. Yung ECG po, yung echocardiogram. So, yung electrocardiogram. So, ngayon po, sa ECG changes, if meron po siyang ECG changes, for example, nakita namin, kami mga doktor, may pattern po sa ECG na nagsisignify na merong ST depression or ST elevation, okay? Or po kasi yun kami na sa mga doktor na po kasi yun, Kapag may nakita po kami na pattern sa ECG, okay, at wala pa pong nabibigay na gamot, and yung usual na presentasyon ng pasyente is talagang mukhang myocardial infarction talaga, dinadiagnose po namin siya. Yun na po yung pinakapangunahin na consideration namin. Nagbibigay na po kami talaga ng mga gamot na pangunahin ng mga gamot, yung mga antiplatelet, okay, high dose na atorvastatin, and mga anticoagulant, yung enoxaparin po, and yung omeprazole po para sa sa gamot din sa sikmura, no? Kasi po malakas makakasal sa sikmura yung mga gamot po na binibigay namin. So, clinical po, kahit may ECG finding ka sa ECG mo na may suggestive na may myocardial infarction or inaatake sa puso and sa presentasyon,
kino-consider na po namin 'yan. Pero po, may nire-request din po kami sa laboratory, no? Yung troponin po, troponin, yung ano po yung nire-request po namin sa laboratory. Ano po, yun po kasi yung troponin is ano po yan, protein po siya sa puso natin na nakakatulong sa contraction ng mga muscle. Pag ano po kasi, nagkaroon ka ng myocardial infarction, yung sabi ko nga po kanina, nagkaroon ka ng injury dahil hindi nasusuplayan ng oxygen yung puso mo, nagkaroon ka ng myocardial injury. Okay? Dahil dulot ng myocardial infarction na explain natin kanina. Tataas po kasi yung troponin po na sinasabi ko. So usually po, kapag mataas po yung yung troponin, kino-confirm po niya na talagang itong pasyente na to inaatake talaga sa puso. So ganoon po namin siya dinadiagnose. Clinical pa rin po na may katulong ng mga laboratory. Okay, yung clinical pa rin na mga signs and symptoms sa presentation and yung sa ECG finding, okay, and sa laboratory po. Ganoon po namin siya dinadiagnose. Okay. Alam mo, napakasarap makinig kay Doc eh. Habang nililecturean mo ang ating mga mamamayan, ganun din po kami. Gustong-gusto namin na ipapaliwanag ni Doc. Ano po? So, ano yung, ang tanong natin, ano yung dapat? Ayan, may sinabi siya, of course, yung ECG. Naririnig natin madalas yan. At iba pa, kanina po, kung nakuha nyo yung discussion namin a while ago. Now, eto naman, ang tatanong ko kay Doc Jan, paano ngayon may iwasan? Ayoko magkaroon ng ganyan kasi ikaw din natatakot ka din. Ito ang isa inaabangan po natin, yung resolution naman. Opo. May narinig na natin yung mga problema. Paano ba yung dapat na lifestyle natin dito, ma'am? Dahil alam ko po may kinalaman din dito yung diet, di ba? That's correct. Yung everyday movement po Opo, natin. sabi nga, kapag sedentary ka, wala ka nang, sabi ni Doc, kailangan din yung exercise. Now, paano maiiwasan ang pagkakaroon ng myocardial infarction? Doc Jan. Okay po. Syempre po, yun na po yung term natin, maiwasan, no? Iwas. So, prevention po talaga. Prevention pa rin po talaga yung pinakamaganda na magagawa natin. Mas maganda, hindi pa nangyayari sa'yo, okay, pero may risk na baka mangyari sa'yo in the near future. Gagawa ka rin ng mga bagay para ma-prevent na mangyari sa'yo, di ba? For example, if overweight ka, okay, meron ka sedentary lifestyle, tama naman po yung sinabi nyo, pwede kang pwede mong baguhin yung lifestyle mo. So, for example, sa mga patient, sa mga younger patient population or sa mga middle age na kaya pa yung mga aerobic or cardio exercise, okay? So at least pwede tayong 115 minutes a week or ng moderate to intensity activity, yung mga brisk walking or pagbabike, okay? Or swimming, pwede rin naman po, no? Yung may routine ka araw-araw para makabawas din makabawas din sa timbang mo, no. Syempre, yung mga kinakain mo rin, di ba? So kung may history ka ng hypertension, so dapat tapos nagpapa-check ka sa doktor mo, kuwari mataas yung cholesterol mo, di ba? So kailangan baguhin mo rin yung diet mo, no. Maganda low salt, low fat diet tayo, iwasan yung mga maalat, iwasan yung mga matatabang pagkain, no? Tama muna yung sanggupsal. Okay, huwag ka munang kakain ng steak, di ba? And yung mga so mas maganda gulay muna, di ba? So pero ang pinaka-importante po is kapag may mga nararamdaman ka na pero hindi ka pa naman umaabot doon. For example, may lahi ka naman talaga ng diabetes or hypertension. And for example, nagkaroon ka ng general check-up or nagpa-check up ka lang, nagpara-laboratories ka lang, nakita mo, mataas yung cholesterol mo, okay, mataas pala yung BP mo, okay, and mataas din pala yung sugar mo. Kasi yun yung mga main na risk factor ng mga patient na nakikita natin na nagkakaroon ng myocardial infarction. So dapat, nagpa-follow up rin kayo sa doktor niyo, no? Usually, pinagpa-follow up namin yung mga patient namin every 3 months dito sa OPD. And tinitingnan namin if yung response nila sa mga gamot na binibigay namin sa mga antihypertensives, sa mga gamot para sa diabetes, okay? Yung mga oral antihyperglycemic meds na binibigay namin sa mga pasyente. And kapag compliant talaga sila sa in-advise namin na lifestyle modification and yung diet modification ng mga pasyente namin. So, ang mahalaga, prevention pa rin.